Maligayang pagdating sa baler sa Aurora at maligayang pagdating sa walking tour ng Antro on Foot. Ito ay isang self-paced na walking tour na tampok ang pangunahing pook, pamana at kultura na yaman ng lugar. Sana'y mag-enjoy kayo sa paglalakad tulad ng pag-enjoy namin sa pagbuo ng tour na ito. Panimula. May ilang teorya ukol sa pinagmulan ng pangalang baler. Isa sa mga ito ay nag-uugnay sa salitang baler sa salitang balid ng mga dumagat, na ang ibig sabihin ay lugar ng pagbabalikan o pinagbalikan. Tinutukoy nito ang pagbabalik sa lugar ng mga katutubong ita o dumagat na sinasabing unang nanirahan sa Pilipinas. Bagamat nomadiko ang kanilang pamumuhay noon, lumaon ay nagtagi din sila ng mga pamayanan kung saan ang kanilang binabalikan ang kanilang balid o pamilya matapos umalis para sa maghanap buhay. Isa pa sa mga teorya ay nagsasabing nagmula ang pangalang baler kay Lakan Balid, ang lokal na pinunong dinatnan ng mga mananakop na Espanyol pagdating nila sa lugar. Dahil hirap sila sa pagbigkas ng kanyang pangalan, tinawag nila itong Lakan Baler. Ayon naman kina Juan de Noceda at Pedro San Lucas, mga may akda ng isang diksionaryong Espanyol, ang pinagmulang pangalang baler ay maaaring nagmula sa salitang balod o Palama Montes, isang uri ng kalapating bundok na sagana sa lugar. May kwento rin ang nagsasabing ang baler ay nagmula sa lokal na pagbigkas ng pangalan ni Fray Valeriano o Padre Baler, isang pari na namumuno sa lugar. Noong 1609, pinangunahan ng Prasiskanong pari na si Fray Blas Palomino ang pagtatag ng presensya ng mga Espanyol sa lugar ng pamamagitan ng pagtatayo ng isang bayan. Sa kasalukuyang baler, makalipas ang isang siglo noong 1735, sinasabing nalunod ang bayan dahil sa isang malaking tsunami na tumama sa lugar. Kaya naman sa ngayon, ang isang bahagi ng Ermita Hill na pinaniniwala ang orihinal na puok ng baler ay binabansagang kinagunasan na nangahulugang nananod. Hindi naging madali para sa mga Espanyol ang pangangalap ng mga relihiyong Katoliko sa baler. Matapos ang pagkabigo ng mga Fransiskano, sumunod ang mga Agustino at Recolitos, nang marap din sa mga resistensya ng mga lokal na residente. Nang maitatag lamang noong 1856 ang distrito ng Del Principe, kung saan pinagsama ang ilang mga lugar mula sa Aurora at Nueva Ecija. Masasabing nagkaroon ng mga mas matibay na presensya ang mga Espanyol sa lugar. Sa bisa ng Treaty of Paris na niligdaan noong Disyembre 10, 1898, ibinenta ng Espanya sa Amerika ang Pilipinas sa halagang $20 million. Ito ay nagbigay daan sa pagsuko ng Espanya sa Pilipinas sa mga bagong mananakop. Ngunit hindi nakarating ang balitang ito sa mga sundalok Espanyol na nakabase sa baler hanggang sa naging pinakahuli itong bastion na nakapangirang Espanyol dahil sumabot halos 1 taon bago sumuko ang mga sundalo. Pagsapit ng Nobyembre 1, 1901, itinatag ng mga Amerikano ang munisipal sa pamahalaan ng baler at sinama ang El Principe sa lalawigan ng Tayabas na ngayong parte ng Quezon. Noong Hunyo 14, 1951, itinalaga ang baler bilang kabisera ng Aurora. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Hapon ang baler at ginawang isang garrison ang Baler Elementary School. Marami silang sinirang mga bahay, pamayanan at infrastruktura. Matapos ng digmaan, unti-unting nakabangon muli ang baler. Sa kasalukuyan, kilala ang baler bilang surfing capital ng Pilipinas at ang kanyang napakaraming magagandang tanawin sa baybaying dagat. Kilala rin ito bilang kapanganakan ni Manuel Luis Quezon, ang unang presidente ng Philippine Commonwealth o ang gobyerno noong panahon ng mga Amerikano.